Bagamat mabuti kang tao, napahiran ka na rin. Sapagkat yun ang pinagmulan mo. Hindi mo na maaalis yung tatak na yan. Mapera ipakita mo yung katotohanan na talagang mabuti ka. Paghihirapan mo yan. Amen. Amen. Kaya magulang, mag-ingat kayo kung ano ang ipamamana nyo. Anong klase, lahi. Mahirap man kayo, mabuting tao naman kayo. Amen. At kung meron kayo at mabuting tao pa kayo, malaki ang magagawang lahi ninyo. Amen. Amen. Sapagkat ang pagbibigay, kung marunong ka magbigay, ibabalik yan ng Diyos higit pa sa kung ano ang naibigay mo. Amen. Amen. Wala kang maibigay, bigay mo yung kabutihan ng loob mo. Di ba? Sa mga kabataan, may mga lolo-lola tumatawid sa kalsada. Noon pa yan. Elementary pa lang kayo, tinuturo na sa eskwelahan yan, ha? Pag may tumatawid sa kalsadang matatanda, anong gagawin? Aalalayan, ngayon wala na yan. Nakikipagsiksikan pa sa matanda sa pagsakay. Ha? Wala nang tumatayo. Lalaki, sa sasakyan, sa bus, wala na. No? Patigasan na. Kayo ay iba. Kayo ay anak ng Diyos. Kaya dapat, yung aral na yan ay dala nyo. Amen. Amen. So, ang Pasko ay para sa lahat. Ang Pasko ay pag-ibig. Kaya ang lahat ng mga pamilya na narito sa araw ng Pasko, wala man kayong regalo, sapat na ang sabihin, I love you, Ma. I love you, Pa. Merry Christmas po. Amen. Ganun din sa kapatid. Sorry na. Inaaway kasi kita eh, sorry na. I love you, Merry Christmas. Amen. Pero huwag nyo nang hintayin yung Pasko. Ngayon na. Pag-uwi, ganun ang sabihin sa magulang, sa kapatid, I love you. Kasi, Diyos ang nakakaalam kung hanggang kailan lang ang buhay ng tao. Amen. Ngayon na ipadama, sapagkat ang Diyos ngayon yung naramdaman. Kung first time yung umaten, ngayon yung lang naramdaman. Ang Diyos pala, hindi nang iiwan. Amen. Tunay ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Dapat tunay ding magbalik ng pag-ibig ang tao sa Diyos. Amen. Unang umibig ang Diyos, ipinakita ng Diyos kung paano mag-umibig ng tama. Kailangan marunong kang magpakumbaba. Amen. Marunong kang magpatawad, marunong kang umunawa. Yan ang kahulugan ng pag-ibig. Amen. At saktan ka man ng taong iniibig mo, okay lang, ngiti ka lang, sabi mo, Panginoon, love mo naman ako eh. Amen. Okay lang, saktan ako, mahal ko siya eh. Ganon talaga pag nagmahal, nasasaktan. Amen. Patuloy lang kayong umibig, sapagkat hindi natatapos ang pag-ibig. Mawawala ang lahat ng bagay, ang mananatili ay pag-ibig. Amen. Simple lang, saan ka man ang galing, ano man ang katayuan mo sa buhay, simple lang, ipinakita ni Jesus. Kaya siya naging tao para tularan ninyo. Amen. Nakaraan ay nakaraan, ang mahalagaya ngayon, nakilala mo ang Diyos, isama mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Huwag mong iiwan ang Diyos, huwag mong ipagpapalit ang Diyos. Palaging una ang Diyos sa lahat. Amen. Amen. At kung nahihirapan ka, tumawag ka sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, di ko na kaya. Bahala ka na. Bahala ka na. Wala na akong pupuntahan. Wala akong bahay eh. Pero ang lahat ng bahay, pag-aari mo, magbukas ka ng isang pinto para sa akin. Amen. God is good all the time. Amen. All the time, God is good. Amen.
huwag kayong magdaramdam sa Diyos. Tingnan ninyo kung ba't naging ganyan ang sitwasyon sa buhay. Humingi ng tawad sa taong pinagkasalahan. Kung hindi naman na makikita yung tao yun, sabihin sa Diyos, Panginoon, parating mo sa Kanya na pinatatawad ko na siya. Para mapayapa yung tao. At ikaw din ay mapayapa. Amen. Mga anak, tinatawag kayo ng Diyos. Kayo magdala ng pag-ibig sa loob ng tahanan niyo. Amen. Sa mga magulang, samahan niyo ang mga anak ninyo sa pag-ibig na yan na ibinigay ng Diyos sa inyo. Amen. Sa diwa ng Pasko, tanggapin ninyo at magpatuloy kayo. Araw-araw ay Pasko. Amen. Kaya huwag niyong kalilimutan ang pagdalo sa mga gawain kagaya nito. At kung alamin niyo na ang totoo ang Diyos ay narito, mabilis, paglinggo, ihanda ang sarili at dumulog sa harapan ng Diyos. Amen. Kim, mali ka. Kung ano man ang laman ng puso mo, alam ng Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Kasama mo ang Diyos. Sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag ka manalangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat ng mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Hello po. Good afternoon sa lahat. Sobrang masaya ako kasi Sunday ulit, nagkita-kita ulit tayo. Amen. Nagtibo-tibo ulit tayo dito. Kahit na may isa tayong kapatid na yun nga, nakaburol yung papa niya. Lahat naman tayo super dinadamayan siya. Kasi alam natin na kahit paano malulungkot siya. Pero naniniwala ko na si Yahweh pa, hindi niya, at nagtitiwala ko sa kanya kasi alam ko hindi niya tayo pinapabayaan. Amen. Kanina, may istorya ng buhay ko. May drama pa. Siyempre, super excited ako kasi, kuhain na naman, makakausap na namin si Yahweh. Sino bang hindi na-excite? Lahat naman tayo, di ba? Amen. Yun. Yun nga, kinabahan ako kasi may onting lang naman, maliit lang naman siya. Maliit na hindi pagkakaunawaan ng aking mga magulang. Pero, grabe, super bait talaga ni Yahweh kasi sabi ko, Yahweh, after ko kausapin yung dad ko, huwag niyo na alamin. After ko kausapin yung dad ko, light ako agad ng candle ulit. Tapos sabi ko, Yahweh, sabi ko, paano ba yan? Sabi ko, kailangan kasama ko talaga yung tatay ko. Alam niyo naman kasunduan namin nila tita, ganyan. After ilang minute, tinawag ulit ako ng dad ko. Sabi niya, anong oras daw bang gawain? Sabi ko, depende kung anong oras ready na lahat, dumating na lahat ng tao, na ready na makinig kay Yahweh. So yun. Tapos, after nun, parang sinabi niya sa akin na, sige, susunod na lang ako. Promise. Sabi niya ganun. Sino bang hindi matutuwang anak? Kasi, naniniwala ako sa dad ko kasi kapag nag-promise siya sa akin, lahat ng promises niya, tinutupad niya sa akin. So, wala narinig ko kanina yung promise niya. Sabi ko, ay, Diyos ko, thank you, Yahweh. Thank you talaga. Super thank you. Ganon ang bonggang thank you kay Yahweh na. Yun nga, kasi kahit hindi niya naumpisan yung gawain, at least, humabol siya. Ginawa niya yung effort niya, ginawa niya yung best niya para makinig dito. Hindi lang para dito, hindi para din sa akin, para matupad yung promise ko. Para hindi ako ma-disappoint sa kanya. So, dahil dun sa munting scenario na yun, super
parang ang laki ng impact sa akin kasi, Yahweh, ito talaga, super effort talaga ako sa'yo. Hindi ako aalis dito. Swear. Kasi, kahit sumaliit na bagay na yon, naging masaya ako. Naging panatag yung loob ko na makakasama ko yung mga magulang ko dito sa Guay na to. Kasi super sarap ng feeling pag nandito yung mga magulang nyo. Kaya kayo yung mga bago. Dahil din yung mga magulang nyo dito. Kasi syempre, sino bang hindi gustong maayos? Kayo lang gusto nyo maayos sarili nyo lang. Ang selfish nyo naman. Diba? So, dapat mga parents nyo din. Paano pag, sure to, maniwala din yung parents nyo dito. Eh, di sure shot na dito na rin kayo. Magkakasama tayo. Ayaw nyo ba nun? Kami gusto namin yun. Diba? So, yun. Kaya, para sa inyo, makinig lang kayo lahat kasi worth it to. Worth it ng sobra. Kung ano yung kinatatayuan ko ngayon, buong puso ko, buong isip, buong buong buhay ko, iaalay ko kay God. Para so sobrang thankful talaga ako sa dami ng ginawa niya sa buhay ko ngayong araw na to. Hindi lang ngayong araw na to, since birth. So, yun. Thank you. Amen.